Section 56. Review of component city and municipal ordinances or resolutions by the Sangguniang Panlalawigan. So, ang Sangguniang Panlalawigan ay siya ang mga nagre-review ng mga papers at meron silang kakayahang suriin at aprobahan o hindi aprobahan ang mga annual budget of the province as well as the power to investigate any and all matters relating to the governance. Ang Sangguniang Panlalawigan ay tumutukoy sa pamahalaan na mayroon ang isang lalawigan. Ang mga ito ay pinili ng tao sa pamamagitan ng eleksyon. Ito ay mayroong sariling pamunuan, tungkulin nito na maningil ng buwis. Bukod dito, sila rin ang nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, sila din ang gumagawa ng mga ordinansa. At binubuo ang Sangguniang Panlalawigan ng gobernador, mayor, kapitan sa barangay. So, ang gobernador ay namamahala sa buong Sangguniang Panlalawigan o probinsya. Halimbawa, ang gobernador ng aming barangay or bayan. Mayor. Ang mayor naman is namamahala sa bawat bayan. Halimbawa din nito is sa bayan namin. So, maaari magkaroon ng maraming mayor sa isang probinsya depende sa dami ng bayan na makikita dito. So, ang kapitan sa barangay naman is siya yung namumuno sa bawat barangay. So, after ng barangay election, ang sekretary ng Sangguniang Kabataan ay nararapat na ipasa nito sa Sangguniang Panlalawigan ang mga papers para ito ay ma-review ang mga kopya ng mga ordinansa at ang mga resolution at ang resolution na inaprubahan ni local development para sa mga planong pagpapatayo ng mga buildings. Section 57. Review of Barangay Ordinances by the Sangguniang Panglungsod or Sangguniang Bayan. Within 10 days after its enactment, the Sangguniang Barangay shall furnish copies of all barangays ordinances to the Sangguniang Panglungsod or Sangguniang Bayan concerned for review as to whether the ordinance is consistent with law and city of municipal ordinances. So, aaralin ulit ng Sangguniang Panglungsod o Bayan ang mga barangays ordinance sa bawat munisipyo. So, pagkatapos ng 10 days na pagsasabatas ng mga aspiring candidates, nararapat na magbigay sila or ibigay nila ang lahat ng list ng barangay ordinances sa Sangguniang Panglungsod para ma-review ng mga concerned people or constituents kung ang ordinansa ba na kanilang isasubmit ay naaayon ba sa ating batas or ng ating city ordinance. So, kapag hindi nakagawa ng action or letter ang isang aspiring candidate sa loob ng 30 days, ibig sabihin siya ay approval at wala na itong problema dahil yung ordinansa or resolution na pinasa niya ay katanggap-tanggap. So, malalaman natin kung may problema or wala ang ating mga aspiring candidates dahil sila ay papatawag kung ito ay may problema sa ordinansa or resolution at hindi naman ito ipapatawag kung tama ang ordinansa or resolution na ipinasa nito. So, at this point, dito natin malalaman kung ang ordinansa na pinasa ni Sangguniang Barangay ay valid or hindi. At dito nga ay lumalabas na ito ay hindi valid dahil hindi ito naayon sa ating batas or ordinansa sa loob ng 30 days. Simula ng tanggapin ng ating mga candidates ang pagsasabatas ng bawat isa, ganun pa man kailangan pa rin natin ng recommendation ng Sangguniang Barangays para ayusin ang mga dapat ayusin. Section 58. Enforcement of disapproved ordinance or resolution. Any attempt to enforce any ordinance or any resolution approving the local development plan and public investment program after the disapprove thereof shall be sufficient ground for the suspension or dismissal of the official or employee concerned. So, ang Section 58 daw ay ito na yung pagpapatupad ng mga hindi na-aprobang ordinansa o resolusyon. Kahit subukang ipatupad ang anumang ordinansa o anumang resolusyon na nag-aproba sa local plano
sa pagpapaunlad at programa ng pagpublikong pamumuhunan pagkatapos ng hindi pag-aproba nito ay magiging sapat na batayan para sa pagsuspende o pagpapalis sa opisyal o employee na may kinalaman. Section 59. Effectivity of ordinances or resolution. A. Unless otherwise stated in the ordinance or the resolution approving the local development plan and public investment program, the same shall take effect after 10 days from the date a copy thereof is posted in a bulletin board at the entrance of the provincial capital or city, municipal, or barangay hall as the case may be, and in at least two others conspicuous places in the local government unit concerned. So, ang Section 59 naman ay ang pagkabisa ng mga ordinansa o resolusyon. Maliban kung iba ang nakasaad sa ordinansa o sa resolusyon, nag-aproba sa lokal na pag-unlad, plano at programa sa pampublikong pamumuhunan, ang pareho ay makakabisa pagkatapos ng 10 araw mula sa petsa na ang isang kopya nito ay inipost sa isang bulletin board sa pasukan ng kapitolyo o lungsod, munisipyo o barangay hall bilang ang kaso ay maaaring at isa hindi mababa sa 2 iba pang mga pansing lugar sa kinaukulang unit ng pamahalang lokal. Letter B. The Secretary to the Sangguniang concerned shall cause the posting of an ordinance or resolution in the bulletin board at the entrance of the provincial capital and the city, municipal, or barangay hall in the last 2 conspicuous place in the local government unit concerned, not later than 5 days after approval. The text of the ordinance or resolution shall be disseminated and posted in Filipino or English and in the language or dialect understood by the majority of the people in the local government unit concerned. And the Secretary to the Sangguniang shall record such fact in a book kept for the purpose stating the dates of approval and posting. Letter C. The case of all ordinance with panel sanction shall be published in a newspaper of general circulation within the province where the local legislative body concerned belong. In the absences of any newspaper of general circulation within the province, posting of such ordinances shall be made in all municipalities and cities of the province where the Sangguniang of origin is situated. D. In the case of highly urbanized and independent component cities, the main features of the ordinance or resolution duly enacted or adopted shall, in additional to being posted, be published once in a local newspaper of general circulation within the city, provided that in the absence thereof the ordinance or resolution shall be published in any newspaper of general circulation. Chapter 4. Disciplinary action. A disciplinary action is a reprimand or corrective action in response to employee misconduct, rule violation, or poor performance. Section 60. Grounds for disciplinary action. An elected local official may be disciplined, suspended, or removed from office on any of the following grounds. So, ang Section 60 daw ay ang mga batayan para sa pagdisiplina. Ang isang elektibong local na official ay maaaring madisiplina, suspende o matanggal sa tungkulin sa alinman sa mga sumusunod na batayan. A. Disloyalty to the Republic of the Philippines. B. Culpable violation of the constitutions. C. Dishonest operation, misconduct in office, gross negligence, or dereliction of duty.
D. Commission of any offense involving moral turpitude or offense punishable by at least prison mayor. E. Abuse of authority. F. Unauthorized absence for 15 consecutive working days except in the case of members of the Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Panlungsod, Sangguniang Bayan, and Sangguniang Barangay. Application for or accusation of foreign citizenship or residence or the status of an immigrant of other country. And H. Such other grounds as may be provided in this code and other laws. That's all, and thank you for listening.